Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Dante Razonable, Edward Hilario, and at Amar Desilos. Belated happy birthday sa iyo. Now, tuloy po natin ating series patungkol po sa My Whole Family for Christ. Ito po yung panalangin natin na bawat membro ng pamilya natin walang may iwan. Lahat sila makakilala at magsuko ng kanilang mga buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Now, yung ating po pag-aaralan, dahil nakafocus po tayo sa family, no? Hindi po pwedeng mawala itong Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Sabi po rito, ihanda po natin yung ating mga puso't isipan na tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po sa mga talatang ito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord." Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya na mga taga-Epeso. Now, ito po ang ating unang katuruan ngayong umaga. Obeying and honoring our parents invoke God's promised blessings. Ito po ay para sa mga anak. Mga kapatid, no? Para po sa mga anak na naririto, igalang po natin ang ating mga magulang. Respect them, honor them. Kahit ang dami mong nakikitang mali sa kanila, wala namang perfect eh. Lahat naman tayo imperfect. Pero tandaan po natin, meron tayong obligasyon sa harapan ng Diyos na igalang natin at respetuhin at sundin yung ating mga magulang. Lalo na kung yung sinasabi naman nila sa atin ay para rin naman sa ating kapakanan. So children, obey your parents in the Lord, for this is right. Maganda nga dito sa Tagalog, no? Naka-emphasize yung alang-alang sa Panginoon. Sundin natin yung ating mga magulang, igalang natin sila, alang-alang sa ating Panginoon. So, kung imperfect yung parents mo, may mga pagkukulang sila, hindi dahilan yun para hindi sila respeto o para hindi sila sundin. Kasi yung obligasyon natin, it's between us and the Lord. Mga anak, pakinggan pong mabuti, no? It is between us and the Lord. Kung yung parents mo talagang, ako, yung tatay ko talagang hindi ko masabing huwarang tatay, pero ito ay hindi na sa pamamagitan naming mag-ama eh. Ito na sa pamamagitan namin ito ng Diyos. And I have to respect and honor my father. Namatay na siya kamakialan lang. Dahil sa COVID, no? Matindi yung COVID eh. I am sure marami rin sa atin naka-experience ng mga nawala ng mahal sa buhay dahil sa COVID. Pero wag na nating antayin pa na mawala yung mga magulang natin. Tapos hindi man lang natin napakitaan ng respeto at pagsunod. Now, tandaan po natin, merong pangako iyon. Alang-alang sa Panginoon gawin natin, no? At merong kalakip na pangako yon. Sabi rito, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So, igalang natin at sundin ang ating mga magulang. For sure, marami sa atin, yung mga magulang natin ay mabubuti, matutuwid. Masarap na magulang, no? Pero yung iba sa atin na hindi ganun kahuwaran yung mga magulang, i-honor pa rin natin sila, respeto pa rin natin sila kasi may kalakip yung pangako. So ano po yung pangako na yun? Gaganda ang buhay mo. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga kapatid,
kung meron man sa atin, no, mga anak, marahil umiwalay ka na sa magulang mo, meron ka ng sariling buhay. Huwag mo expect na gaganda buhay mo, maging matiwasay, magiging maayos yung buhay mo kung hindi mo nire-respeto yung magulang mo. Kung wala kang pagmamalasakit sa magulang mo, huwag mong asahan na pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi ito yung sabi sa Biblia eh. Igalang mo, irespeto mo yung magulang mo, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. So wag mong expect, wag mong asahan na pagpapalain ka ng Panginoon pag hindi mo kayang respeto at igalang at sundin ang iyong mga magulang. Now, kung ikaw naman isang taong marespeto, puno ng paggalang sa magulang, expect mo naman sa kabilang banda, no, ikaw naman yung mag-expect na pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi ito yung utos na may kalakip na pangako agad eh. Nakalagay rito. Which is the first commandment with a promise so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So ito po yung una nating katuruan, no? Obeying and honoring our parents, invoke. Ano ibig sabihin ng invoke? Yung para mo bang hinuhugot, hinihikayat yung pagpapala ng Diyos sa'yo na ibuhos niya sa'yo, whenever you respect and obey your parents. Pangalawa po, parents are mandated to disciple their children. Ito naman po yung pangalawa nating katuruan. Para naman ito sa mga magulang. Mga magulang, tayo po ay merong mandato. We are mandated to disciple our children. Sabi po rito sa verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang iyong mga anak. Ito pong tinutukoy rito, ito yung klase ng magulang na, alam mo yung inis na yung mga anak sa kanya at kulang na lang maglayas. Kasi nga, siguro matigas ang ulo or may initin ang ulo or kahit mali na, siya pa rin ang tama, no? Masyadong, alam mo yung mga ganong klaseng magulang na para bang hindi nagkakamali. So, sa mga ganong kaparaanan, binubuyo natin sa paghihimagsik yung ating mga anak. So, wag daw po natin gawin iyon. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, ang mandate po natin, mga magulang, disipuluhin ang ating mga anak. So, parents are mandated to disciple their children. Ito po ay task ng magulang. Ang discipleship, paglilid ng mga anak malapit sa Panginoon, role po ng parents yan. Now, pangatlo po, our imperfections must not stop us to grow in the Lord. Yung magulang, dapat magpasensya sa mga anak kasi yung mga anak nila hindi naman perfect. Ganon din yung mga anak, magpasensya sa mga magulang kasi mga magulang nyo naman hindi naman perfect. Anong gagawin natin ngayon? Tumingin tayo kay Kristo. Mag-focus tayo kay Jesus. Lahat tayo dapat lumalago patungo sa Panginoong Hesukristo. At yung mga pangit nating ugali, babaguhin naman ng Panginoong Hesukristo yon. At lahat tayo, we just have to be willing to be changed and transformed by the Lord Jesus Christ. Now, yung mga imperfections natin, mga kamalian natin, hindi dapat ito nakakahadlang para tayo lumago sa Panginoon. Hindi natin pwedeng gawing excuse na yung tatay ko kasi lasinggero, nanay ko kasi sobrang bungangera, kaya ayoko nang irespeto sila, igalang sila. Hindi ka nasusunod sa Panginoon because of their imperfections. Maling-mali po yon. Yung imperfection natin, hindi dapat nakakadlang yan para lumago tayo sa Panginoon. Ganoon din po sa ating mga anak. Pag matigas ang ulo ng ating mga anak, yung imperfection nila, hindi dapat makadlang yan para mapalapit tayo sa Panginoon. Lahat po tayo talaga, ang goal natin, mapalapit sa Panginoon. Kahit na marami tayong mga kamalian. So, unang application po natin ngayong umaga, simpleng-simple lang po, ito na yung nasa talata mismo. Children, obey and honor your parents. Mga anak, gawin po natin commitment. Alang-alang sa Panginoon na igalang natin at sundin ang ating mga magulang. Alam niyo po yung mga magulang natin,
Wala naman silang hinangad na ikakapahamak natin eh. Wala pa akong narinig na magulang na ganong mag-isip. Yung pangarap niya sa anak niya mapahamak. Walang ganon eh. Ewan ko lang sa iyo, may narinig kayo, pero wala eh. Lahat ng magulang ang gusto mapaganda yung buhay ng mga anak. Kaya nga yung mga nanay madalas nagbubunga nga eh. Hindi dahil sa bungangera sila eh. Actually dahil frustrated sila kasi hindi nangyayari yung pangarap nila na maganda para sa kanilang mga anak. O yung mga bagay na magagandang nasa isip nila para sa mga anak nila, hindi yun ang nangyayari kaya nagbubunga nga. Yung pagbubunga nga ng nanay, actually out of concern yan eh, out of love. Magtaka ka kapag hindi nagbunga nga nanay mo. Doon ka magtaka. Doon ka mabahala. Baka hindi siya concerned sa'yo. Pero the fact na nagbubunga nga yan, mahal ka niya. Concerned siya sa'yo. So, panatilihin natin maging masunurin kahit may nakikita tayong kamalian sa mga magulang natin. Obey and honor our parents. Let's do this alang-alang for the sake of our Lord Jesus Christ. Now, mga magulang naman po, parents, disciple your children. Alam niyo po yung pagdi-disciple sa mga anak, hindi yan inaasa sa church. Hindi po yan ang primary role ng when it comes to discipleship. Primary role ng parents po yan eh. Secondary na lang yung church. Kaya yung church nagdi-disciple ng mga young people, ng mga children kasi nagfe-fail yung mga magulang. O kaya yung mga magulang hindi believers, hindi mananampalataya. Kaya kailangan yung church may discipleship para sa mga bata, para sa mga anak. Pero kung ang parents naman ay Christian, kayo yung may unang responsibilidad dyan kasi yung mandato niyan ay ibinigay sa mga magulang. Kaya sabi po rito sa second part ng verse 4, sa halip palakihin ninyo sila. Hindi po sa church to ibinigay, sa mga magulang. Palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Bring them up in the training and instruction of the Lord. So, role po ng magulang ang mag-disciple sa mga anak. Tingnan niyo po itong quotation from Bode Bockham. Napaka-powerful. Pakinggan niyo po mabuti. Let's read between the lines. Sabi rito, our children are not falling away because the church is doing a poor job. Yung mga anak daw natin, hindi yan nawawala, parang naliligaw ng landas. Sabi rito, not falling away because the church is doing a poor job. Our children are falling away because we are asking the church to do what God designed the family to accomplish. Kaya nawawala, naliligaw ng landas yung mga anak natin kasi pilit nating ibinibigay sa church yung responsibilidad na dapat magulang ang gumagawa. Parents, disciple your children. Yung mandato niyan ibinigay sa ating mga magulang. Tayo ang habang bata pa, disipuluhin na natin, ilapit na natin sa Panginoon. Kasi sa mga formative years niyan, pag hindi mo na disciple yan, pag nagdalaga yan, tumanda yan, mga rebelde yan. Kaya bata pa lang dinidisciple na. Parents, disciple your children. Kayo ang may primary responsibility niyan, not the church. Pangatlo po, grow in the Lord together as a family. Maganda, bata pa lang, no? Sabay-sabay nang lumalago sa Panginoon. Together as a family. Nagfo-form na tayo ng kultura, godly culture. Alam niyo yung every Sunday, sama-sama yung mga nanay, tatay, mga anak, sama-samang nagpupunta sa fellowship, sa mga gawain, sa simbahan. Grow in the Lord together as a family. Yung paggising ng mga anak, ang nakikita nila, yung tatay, yung nanay, nagde-devotion, nagpe-pray together. Yan yung magandang kultura na ginagawa natin sa loob ng tahanan. Yung nagpe-pray tayo sama-sama. Hindi ho individual, hindi si anak lang, hindi si nanay lang, hindi si tatay lang. Lahat dapat lumalago sa pananampalataya. Now, para po sa ating discussion, why should parents take on the responsibility of discipling their children rather than leaving it to the church? Bakit yung mga parents dapat unang-una sa pagdidisipulo ng mga anak at hindi ito iniiwan sa iglesia? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin, samahan niyo po ako. Father,
Thank you for helping me understand that it is the parents' responsibility to disciple their children, and that children are blessed with a long and fulfilling life when they honor their parents. Thank you for this truth. May my entire family live according to the teachings of Christ. Lord, please make Jesus the center of our family. May your name be glorified through us. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ate Cherry Lou. Maraming salamat sa iyo, sister. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.